tumahimik kayong lahat? Bakit pa kayo nagkakaganyan? Naglilinis lang ako ng isda. Ito ay marangal na trabaho. Anong batas ba ang nilalabag ko? Tinatanong kita. Nitong nakaraan, ikaw ba ang nagligtas sa isang lalaki? Tulungan mo ako. Tulungan niyo po ako? Kawawa naman. Mabuti na lang at nakita kita. Kung hindi, baka namatay ka na sa ginaw rito. Nasugatan ang pinuno. Paniguradong lahat tayo ay parurusahan kapag hindi siya nahanap. Hanapin niyo siya. Opo. Ako nga ang nagligtas. Bakit? Ano na ngayon? Dahil ba sa ginawa kong kabutihan? Bibigyan niyo ako ng parangal? Iabot mo ang kamay mo. Wife ko. Wife ko? Anong sinasabi mo? Wife, asawa ko? Pagkagising ng taong ito ay nagsisisigaw na, ikaw ba ang asawa niya? Sa loob ng presinto, nakasira siya ng 3 mesa at 2 upuan. Kung balak mo siyang isama, kailangan mong magbayad ng $50. 50 dolyar? Magnanakaw ba kayo? Nag-iisa na nga lang akong nagpapalaki sa anak ko. Nahihirapan na nga akong buhayin ang sarili ko. Tapos kailangan ko pang pakainin ng isang taong walang silbi. Nagkakamali po kayo. At hindi ko siya kilala. Hoy. Wife, saan ka pupunta? Malas naman oh. Itong 50 dolyar na to, utang mo ito sa akin. Mula ngayon, araw-araw kang mabubungkal ng lupa at maglilinis ng dumi. Isang araw ka lang na hindi magtrabaho. Tingnan mo lang kung paano kita paparusahan. Isasama ko na ang lalaking ito. Habang bata pa kayo at malakas, magkaroon na kayo ng anak na lalaki. Para pagtandaan nyo, may mag-aalaga sa inyo, di ba? Magkakaroon ng anak. Magkaka-baby na. Gagawa tayo ng baby. Chuji, kapag nanganak ka na, huwag mong kalimutang imbitahan kami sa binyag ha. Oo nga, tama siya. Totoo yan. Layas. Kung magkakaroon man ako ng anak o hindi, wala kayong pakialam doon. Ang dami nyo namang alam sa buhay ng iba. Umalis na kayo rito. Tara na. Wife, tingnan mo. Nakabitin ako sa puno. Para ka namang multo. Ang tanging pagkakatulad nyo ay pareho kayong may bibig. Kung magsalita ka pa uli ng walang kwenta, ibebenta kita sa mangingitlog para gawing karne. Tara na. Daju, Erju, nandito na ang mama nyo? Mula ngayon, ang lokong ito, ang magiging tatay nyo. Ang mga walang hiyang iyon, interesado sila sa bakuran ko? Gusto nila akong palayasin sa baryo, HMP? Tingnan muna nila ang mga sarili nila sa salamin. Gusto niyo akong paalisin? Hinding-hindi mangyayari iyan hanggat buhay pa ako. Sina Dazu at Erzu ay mga kawawang bata. Kinuha ko sila para alagaan, para wala nang magawa ang mga tao sa baryo. Bakit ko ba ito sinasabi sa isang lokong gaya mo? Ang mga bata, poprotektahan ko. Sino mang umapi sa akin, lalabanan ko. Ikaw talaga? Ayusin mo muna iyang. Takbo ng isip mo. Ang ganda ng asawa ko. Daju, Erzu, dalhin niyo na ang tatay niyo sa bukid. Huwag niyo siyang hayaang magpakita sa harap ko. Opo. Tara na po. Sa mukha ng asawa ko? Bakit mayroon siyang peklat? Mula noong ipinanganak siya,
mayroon na iyan. Ang bagay na ito, kapag kumalat pa ito ng lalo, maaring malumpo ang mukha niya habang buhay. Mag-iipon ako ng pera para ipagamot ang asawa ko. Sinong bata ang nagsabi niyan? Isang pangit na nagpapalaki ng bastardo, ang loko ay para sa baliw. Subukan niyong sabihin ulit iyan. Pamilya kayo ng mga sira-sira. Humingi ka ng tawad. Pasensya na po. Grabe, ang laki ng lalaking ito na nakahubad. Wala kang hiyang hayop ka? Ginagawa mo bang bahay aliwan ang lugar na ito? Sa gitna ng sikat ng araw, naghubad ka ng ganyan. Gusto mo sigurong malaman ng lahat na may ipagmamalaki ka. Magbihis ka na nga. Masyado kasing mainit kaya naghubad ako para magpalamig. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Suchuji, bitawan mo ako. Lupa ito ng taong bayan. Umayos ka naman sa ginagawa mo. Niyo ay huwa, huwag kang sumigaw, naririnig naman kita. Kasalanan mo ito, hindi mo agad sinuot ang mga damit mo. Asawa ko, natatakot ako. Ang tanda mo na, takot ka pa rin sa kulog? Bakit, 3 taong gulang ka pa ba? Bumalik ka sa sarili mong kwarto at doon matulog. Hindi, gusto kong matulog kasama ang asawa ko. Itong gamit na laging suot mo, mukhang hindi ito pangkaraniwang bagay. May maalala ka ba tungkol dito? May atraso ba ako sa iyo nung nakaraang buhay? Kulog lang iyan, matulog ka na. Matulog ka na, ayos lang iyan. Dazu, Erzu, halik kayo bilis. Ma, ang mukha niyo! Napakahangal mo talaga. Magsabi ka ng totoo. Nadaganan mo ba ito kagabi? Tingnan mo ang nangyari sa mukha ko dahil sa iyo. Hindi po ako yon. Hahanap lang po ako ng doktor. Hay, wag na lang. Aanhin pa natin ang pera. Kaya namang gamutin ni Dazu ang sakit na ito. Nay, sabi po noon ni Master, ang ganitong kalagayan ay dapat gamitan ng karayom sa Yifeng at Dikang Point. Tiisin niyo lang po ng kaunti. Huwag kang manurok ng ganyan. Ginagawa mo ba akong ginayapig? Paano kung mas lumala pa? Anak, baka naman pagkalipas ng ilang araw ay gagaling din ito. Nay, hindi po pwede. Hayaan niyo na si Dazu na gamutin kayo. Siguradong gagaling kayo agad. Nay, hindi na po ito dapat ipagpaliban pa. Kapag pinatagal pa, iyang balat sa mukha nyo ay kakalat na parang mga baging sa buong katawan nyo. Sa oras na iyon, hihina na nang hihina ang katawan nyo. Mahal ko, hindi yan masakit. Hihipan ko lang at gagaling din agad iyan.
Umalis ka nga rito, huwag kang mangulo. Inipon ko ang perang ito para sa inyo. At isa pa, ang perang ito ay gagamitin niya para mahanap ang pamilya niya. Nay, lagi niyo pong sinasabi na hindi niyo kami tunay na anak, pero inalagaan niyo pa rin kami bilang mga kayamanan. Ngayon po ay kami naman ang mag-aalaga sa inyo. Asawa ko ang pamilya ko, hindi ako aalis. Ipapalit natin sa pera ang aking kwintas na jade. Isasangla ang jade? Ito ang pinakamahalagang gamit mo. Talagang ipapalit mo sa pera ang kwintas mo? Ano nang gagamitin mo para mahanap ang pamilya mo? Talaga namang napakatigas ng ulo mo. Huwag na huwag kang aalis. Isinangla ni tatay ang kanyang kwintas at nakuha ang perang ito. Ang sakit ni nanay ay sa wakas magagamot na. Biglang yumaman ba itong si Sukyuji? Bakit napakaraming hawak na pera? Sigurado si Dazu na lalaking iyon ay nagnakaw ng pera. Tama, nagnakaw siya ng pera. Tay, nakuha ko na po ang pera. Mabuti. Magiging maayos na ba ang asawa ko? Sukyuji. Napakawalang hiya mo. Nagawa mo pang magnakaw ng pera. Pumasok muna kayong dalawa sa loob. Titingnan ko kung anong nangyayari. Sukyuji, may lakas ka ng loob na gawin ito. Ang magnakaw ng pera na isang kahiyahiyang bagay. Pero wala kang lakas ng loob na lumabas at humarap? Ako si Sukyuji. Wala akong itinatago at malinis ang konsensya ko. Saan mo naman nakita na nagnakaw ako ng pera? Nakita ko kaninang umaga ang iyong Dazu na may hawak na makapal na tumpok ng pera. Kung hindi iyon nakaw, ibig mong sabihin ay kinita niya iyon? Siguradong ikaw ang nag-utos kay Dazu na magnakaw ng pera. Magnanakaw si Dazu? Kailangan mo ng ebidensya sa mga sinasabi mo? Nay, hindi po ako nagnakaw. Ibinenta po ito ni Tay galing sa kanyang pendant na hiyas. Balak niya pong gamitin ang pera para ipagamot ang inyong balat kayo. Ebidensya? Ang ebidensya ay ang hangal mong anak? Anong klaseng mamahaling hiyas naman ang magkakaroon siya? Sa tingin ko, nagnakaw talaga siya. Ang mga magnanakaw ay dapat parusahan ng matindi. Sige. Tingnan natin. Kapag wala kang naipakita na ebidensya ngayon, tatahimikin ko talaga ang mapanira mong bibig para makita mo kung sinong maglalakas loob na magwala dito sa bakuran ko. Nakita ko mismo na nagnakaw siya. Dahil ikaw ang nanay niya, ibig sabihin ay hindi mo siya tinuruan ng maayos. Kung may dapat parusahan, dapat ay ikaw ang unang parusahan ng matindi. Ganun nga. Ano pang hinihintay ninyo mga kapitbahay? Hulihin niyo siya. Opo. Nay, Hinto! Huwag ninyong sasaktan ang asawa ko! Huwag mong aawayin ang asawa ko. Aba, pinoprotektahan mo pa talaga. Talagang magkakampi kayong dalawa. Choosy naman, kung hindi mo talaga ito kinuha, ibalik mo na lang ang pera. Oo Lahat nga naman tayo naman. rito. Huwag na sana tayong mag-away. Nagitiwala ako kay Dazu. Hindi niya ninakaw iyan. Bakit ko kailangang humingi ng paumanhin? Ebidensya? Ebidensya. Ang ebidensya ay ang perang hawak-hawak niya ni Dazu. Aminin mo na. Inuutusan mong magnakaw ng pera si Dazu. Paparusahan talaga kita. Makinig kayong lahat dito. Hinahayaan ni Sukyuji ang bata niya na magnakaw ng pera. Sinasabi ko sa inyo, sa ating baryo, bakit mayroong napakasamang tao? Ang kapal pa ng mukha mong magsalita. Yang bunganga mo, napakabilis gumawa ng kwento at manira ng tao. Ngayon, kapag hindi ka humingi ng tawad kay Dazu, isusumbong kita sa kapitan para magpaliwanag ka. Kuya Lin, nalaman na po ng ating mga tao na ang jade pendant ni Hepe ay galing pala sa baryong ito. Ang jade pendant na ito ay ang siyang makakapag-utos sa lahat ng kasundaluhan ng buong lungsod. Tiyak na si Hepe ay kasalukuyang nagtatago sa baryong ito. Tara. sino ang may nagawang kasalanan? Si Sukyuji. Tiyak na alam na nila. Ang tungkol sa ninakaw niyong pera, paparating na sila para kunin kayo. Bitawan niyo ako! Huwag niyo siyang sasaktan. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Sadyang mahina na siya.
Paano na kapag nasaktan pa siya lalo? Hepe. Hepe. Tinatawag niyang hepe ang baliw na ito. Q. QZ. Ayos ka lang ba? Ang baliw na ito, paanong magiging si Hepe siya? Sir, hindi po ba kayo nagbibiro? Oo nga po, siya lang naman yung pulot na baliw ni Su QZ. Totoo po iyan. Ibig sabihin, ang pendant na ito ay kay Hepe na napulot lang niya. Pero mga kasama, bakit puno ng sugat ang mukha niya? Ano ang ginawa niyo sa kanya? Ako hindi ko alam. Masyado lang siyang lampa. Konting hawak lang, natumba na agad. Baka nagkukunwari lang siya. Saka tinuruan ni Su Chuji ang anak niya na magnakaw ng pera. Naparito lang kami para ituwid ang mali. Hindi ako nagnakaw. Ang perang iyon ay galing sa itinakwil na pendant ni Papa para ipagamot si Mama. Tama ang sinasabi niya. Ang pendant na ito, sa pawn shop ko mismo ito nahanap, kaya malinaw na wala siyang ninanakaw. Ay naku, Niyu Aihua. Ang gulo nito, maling-mali na pagbintangan mo ang tao nang walang ebidensya. Nagbibiro lang naman ako kay Chuzi. Biro, may sinusunod kaming mga tuntunin. May kaukulang parusa ang mambintang sa kapwa. Gawin natin ito. Maglinis ka muna ng dumi sa bangan sa loob ng 1 buwan at bayaran mo sila ng 30 dolyar at matatapos ang gulo na ito. Ako? Pero... Sir, pagbigyan niyo na po ako ngayon. Pangako, hindi ko na uulitin. So Chuzi, mali ang ginawa ko sa pagkakataong ito. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Wala talaga kaming ganoong kalaking pera. Paumanhin? Sa tingin mo ba matatapos ito sa isang sorry lang? 30 dolyar dapat kompleto at walang kulang. Lakasan niyo ang loob na apihin ng isang Su Chuji. Hindi niyo ba muna inisip kung sino ang kinakalaban niyo? Bibigyan kita ng oras para makalikom ng pera. Tara na, iuwi mo na ang tatay mo para maipagamot. Dazu, pakisugatan ng iyong ama ng mabilis. Opo. Erzu, pumunta ka sa kusina at dalhin mo dito ang lugaw na mais. Sige po. Dajo, tungkol sa nangyari ngayong araw, wag mo na itong intindihin. Kapag magaling na ang mukha ni nanay, maghuhuli ako ng maraming isda para makaipon nang makapag-aral kayo ni Erzu. Nay, bakit kung sino pa ang naninira, siya pa ang matapang? Dazu, pinigilan kita kanina dahil gusto kong magpasensya ka muna para sa kapayapaan natin. Tandaan mong ako lang ang babae rito sa bahay. Mag-isa lang ako at pakiramdam ko ay hindi ko kayo naalagaan ng mabuti. Pero dahil nangahas siya na idamay ang mga anak ko, ibubuhos ko ang lahat para lang maprotektahan kayo. Nay, bakit niyo po sinasabi yan? Kinuha niyo lang kami ni Erzu sa kalsada at pinalaki ng maayos. Sa puso ko, kayo ang pinakamabuting ina sa mundo. Aray ko, Nay! Nay, Inay! dahil ito sa Niyo Aihua na iyon, pinagalit niya ng husto si nanay. Kuya, tingnan mo si nanay ng mabilis. Sige po. Kuya, bumalik ba ang sakit ni nanay? Yung dati niyang iniinda? dati na itong nararamdaman ni nanay? Ayos lang ako. Nay, hintayin niyo po ako. Ibili ko kayo ng gamot. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Lu, Zeng, Ning. Ang pangalan ko, Sige, tatandaan ko ang pangalan mo. Ma, tingnan niyo po kung ano ang dala ko. Dazu, bakit ang bilis mong nakabalik mula sa pagbili ng gamot? Ay, wag na po kayong mag-alala tungkol doon. Sinisiguro ko pong gagaling agad kayo rito. Hindi ka ba nahirapan? Ay naku, Ma, ipaglalaga ko lang po kayo ng gamot. Ma, ito ay batay sa reseta na ibinigay sa akin ng aking guro. Nagdagdag din po ako ng iba pang mga halamang gamot dito. Oo nga ma, inumin niyo na po ito. Palakasin muna natin ang katawan niyo ngayon.
Daju, napakapait ng gamot na ito. Sinasadya mo ba itong gawin sa nanay mo? 3 mangkok na ang nainom ko. Sa susunod, nabigyan mo ulit ako ng ganito kapait na gamot. Humanda ka at paluluin kita ng tsinelas. Ma, 1 linggo lang po. Inumin nyo lang ng 1 linggo. At sigurado akong ang katawan nyo ay babalik sa dati. Sa totoo lang, naiisip ko, parang ayos na rin ang maging hindi kagandahan para walang mga has na mga api sa atin. Mahal ko? Ang ganda niyo? Bakit tulala ka riyan ng ganito kaaga? Ang ganda na ng asawa ko? Nawala na ang balat sa mukha mo. Nawala na ang balat ko sa mukha. Wala na ang balat ko? Totoong wala na ito. Tikman mo? Kung masarap ba? Subukan mo lang sumagot ng hindi at sa labas ka matutulog ngayong gabi. Lahat ng luto mo asawa ko ay masarap. Anong meron? Tay, kumain pa po kayo ng marami para lumakas ang katawan nyo. Tay, sinaliksik ko na ang tungkol sa sakit nyo. Kailangan lang kumain ng marami at alagaan ang katawan para bumalik ang alaala nyo. Ganto pala ang pakiramdam ng may pamilya? Napakasaya. Heto, magdiwang tayo dahil ang nunal sa mukha ko ay nawala na at dahil din kay Jengning na sa wakas ay naalaala na ang kaniyang pangalan. Hoy, Chuzi, kumakain ba kayo? Naku, Uncle Liu. Hindi ba si Niyo ay huwa ito? Anong hangin? Ang nagdala sa iyo rito? Baka naman nagpapakitang tao ka lang at may masama kang balak? Chuzi, bakit ang mukha mo? Ang mukha ko po ba? Maayos na. Haha, mabuti naman at wala na ang balat mo sa mukha. Itong si Chuzi ang pinakamaganda sa ating nayon. Chuzi, isinama ko rito si Niyo Aihua. Dahil noong huling pagkakataon, napag-usapan ang tungkol sa pagnanakaw ni Dazu. Niyo Aihua, magmadali ka at humingi ng tawad kay Chuzi. Tungkol sa nangyari noon, nagkamali po ako ng ginawa. Hihingi na ako ng paumanhin sa iyo. Ngayon mo lang naisipang humingi ng tawad? Nasaan ka nung una? Pero, dahil sa respeto ko kay Uncle Liu, atubili kitang patatawarin. Sige, dahil hindi ka naman nagalit, aalis na po kami. Hindi na namin iistorbohin ang pagkain mo. Sige po. Nakakainis. Hindi ko akalain na ang walang hiyang si Su Chuzi ay ganito kaswerte. Bukod sa mayroon siyang asawang tapat at masipag, ngayon ay wala na ang balat niya sa mukha. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang mas makapangyarihan. Tapos na ang paglilinis? Bakit nakatayo ka pa dyan? Bakit hindi ka pa matulog? Akala mo ba libre ang kuryente? Napakagabi na pero ang init pa rin? Ma, tingnan mo ang nakuha ko. Ma, bakit po ang pula ng mukha nyo? Napakainit lang ng panahon. Sobrang init. Ma, gabi na rin po, matulog na po kayo. Kuya, bakit mo ako inahawakan? Hindi ko pa naipapakita. Kay Ma ang nakuha kong insekto. Paano kung ngayong gabi? Sa kama ni Nadazu ka muna matulog? Hindi ba ako pwedeng matulog sa kama ng asawa ko? Dati naman, pinapayagan mo ako. Wala akong pakialam. Gusto kong matulog kasama ang asawa ko.
Anong tulog-tulog? Sinasabi ko sa iyo, kapag sinubukan mo uling mag-chancing, hahasain ko sa iyo ang swelas ng tsinelas ko. Sige na nga, pagbibigyan kita ngayon na matulog kasama ako. Ayaw ko. Gusto kong araw-araw tayong magkasama matulog. Lu Jiangning, gusto mo ba ng leksyon? Sige na, matulog na tayo. Mula ngayon, magkasama na tayong matulog? Parang bumabalik na ang mga alaala ko. Salamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraang araw. Erzu, alam mo ba kung ano ang pinakapaboritong bagay ng nanay mo? Parang wala namang masyadong gusto si nanay. Basta mapapakinabangan, ayos na iyon. Gaya ng mga platerong enamel? O kaya naman ay bisikleta? Sige, alam na ni tatay. Paano kaya ako makakakuha ng pera? Para mabili ang gusto ng asawa ko? Kuya Jiangning, ang laking pagkataon nagtatrabaho ka rin pala sa bukid? Bukas ng gabi, sa patag na bilaran ng palay sa nayon, ay may palabas na sine. Gusto mo bang samahan akong manood? Ayoko nga. Nabalitaan ko na ang unang makakarating ay makakatanggap pa ng regalong bisikleta. Sigurado ka bang hindi ka sasama sa akin? Bisikleta! Ano na, mukhang nakuha ko na ang loob mo ah. Sumama ka na sa akin. Ayoko. Anong iniisip mo? Anong iniisip? Ano pa nga ba? Siyempre, iniisip ko kung paano magkakaroon ng bisikleta. Kung hindi kasi, tuwing pupunta sa palengke, ay palaging sumasakit ang matanda ko ng mga binti. Mas mapapadali rin ang pagpasok. Minadadyo at Erju sa eskwela. Gusto mo ba talaga niyon? Gusto ko. Hindi lang gusto, gustong-gusto ko talaga. Kapag naibigay mo iyan sa akin, ipagluluto kita ng masarap na karne araw-araw. Pero wag na lang. Dahil sa pamilya natin, bukod sa wala tayong pambili, wala rin tayong sapat na pera ngayon. Sabi mo ay hindi mo gusto? Pero kitang-kita naman kailangan mo ng bisikleta. Bukas, ako ang unang darating para makuha iyon, para sorpresa para sa asawa ko. Anong nangyari? Wife, pupunta muna ako sa bukid para magbungkal, kaya hindi muna ako makakabalik agad. Sige. Pakiramdam ko itong si Jiangning ay malapit nang bumalik ang alaala. Hindi na siya mukhang tanga, marunong na siyang magtrabaho para sa pamilya. Hoy, Chuzi. Ay, Uncle Liu, anong nagdala sa inyo rito sa amin? Chuzi, sanayon natin. May libreng sine sa labas mamayang gabi. Huwag na huwag mong kalimutang pumunta ha. Tsaka balita ko may mga VIP na darating. Siguraduhin mo na mag-ayos ka ng mabuti. Ipakita natin sa iba. Ang magandang disposisyon ng ating nayon. Sige po, Uncle, siguradong pupunta ako. Ingat po kayo sa paglakad. Dazu, nakita mo ba ang tatay mo? Nawala siya buong araw ngayon. Aba, hindi ba't si Sukyuji ito? Bakit mo hinahanap si Jiangning? Bakit? Nakita mo ba ang tatay ko? Ang tatay mo? Siguro nga. Pero ang tatay nyo, nandito para samahan akong manood ng sine ngayon. Su Chiuzi, ang isang tinderong tulad mo, ay hinding-hindi nababagay kay Jiangning. Ang maganda at edukadong tulad ko lang, ang karapat-dapat sa tatay nyo. Ilang taon ka lang ba nag-aral? Anong alam mo sa pagiging edukada? Kuya Jiangning, alam ko na pupunta ka para samahan akong manood ng sine. Matutong rumespeto. Anong ginagawa mo rito? Si Kuya Jiangning, siguradong nandito para samahan ako sa sine? Bitawan mo siya, kung saan-saan ka humahawak. Tatay ko iyan. Huwag mong agawin ang tatay ko. Sabi mo magbubungkal ka ng lupa? Bakit napadpad ka rito at nakipagkita sa Niyo Aihua na ito? Lu Jiangning,
Kailangang magpaliwanag ka sa akin ng maayos ngayon. Mahal, makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Huwag mo akong hawakan. Sa tingin mo ba ay interesado pa akong makinig sa paliwanag mo? Ngayon din ay iligpit mo ang iyong mga gamit, isama mo ang iyong kinakasama, at umalis na kayo sa harap ko. Noong una ay inakala ko na may kaunting pagmamahal siya sa akin. Ngunit sa huli, isa lamang pala itong pagkakamali. Hindi kita tatay. Kuya Jengning, pumasok na rin tayo sa loob. Layo-layuan mo ako. Hindi po pwede. Sabi ni nanay ay magkakapantal daw po ako kapag kumain ng buto ng pakwan. Kuya Jiangguo, tingnan mo nga kung may nagtitinda ng peach crisp dito. Ikuha mo lang ako ng 3 peach crisp. Sige po, pupunta lang ako sa istante sa likod para kumuha para sa iyo. Jiangguo, haluan mo ng durog na buto ng pakwan ang mga pastry. Hindi po pwede yan. Ang mga nanonood ng sine sa labas ay lahat mga kapitbahay at kababayan natin dito. Hindi po talaga tama yan. Kapag inihalo mo ang mga durog na buto, mapapasayo ang perang ito. Hindi, masyadong mababa yan. Buong $5 ito. Gagawin mo ba o hindi? Kung ayaw mo, diwag. Sige po, gagawin ko na po. Halina kayo. Salamat po. Heto po. Hemp, Ang outdoor movie na ito ay handog sa atin ni Kasama Song. Ngayon, sabay-sabay nating pasalamatan si Kasama Song. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Kasama Song, hindi lang pelikula ang dala niya para sa atin. Naghanda rin siya ng isang bisikleta para sa kauna-unahang dumating dito ngayong gabi. Tingnan natin kung sino nga ba ang maswerteng tao na makakakuha nito. Si Kasama Song na ang mag-aanunsyo kung sino. Nay, hindi ba iyan ang gustong-gusto mo na bisikleta? Oo nga. Pero noong dumating tayo sa sinehan, ay marami na talagang tao. Ang galing mo talaga, Lu Jiangning. Iba ka rin. Ibig sabihin, balak mo talagang ibigay kay Niyo ay Hua ang bisikletang ito pagkatapos ng lahat ng paghihirap mo para sa iba? Sige, ang tapang mo. Kuya Jengning, bakit ang bait mo sa akin? Nay, paglaki ko po, bibilhan din kita ng bisikleta. Para sa mga ganitong murang gamit, ikaw na ang mag-anunsyo niyan. May kailangan pa akong gawin, kaya mauuna na ako. Mukhang wala rin si Kuya Jiangning sa lugar na ito. Ay, Kasama Song, mag-iingat po kayo sa paglakad. Inaanunsyo ko na ngayon, ang nanalo sa bisikleta ngayong gabi ay walang iba kundi si Lu Jiangning. Nay, huwag ka nang malungkot. Paglaki ko, kahit lahat pa ng bisikleta sa buong mundo, ibibigay ko sa'yo. Jiangning, pumunta ka na sa likod para kunin ang premyo mo. Ngayon, manood na tayong lahat ng pelikula. So Chiuzi, nakikita mo ba iyon? Ginagawa iyan ni Kuya Jiangning para pasayahin ako, kaya maaga siyang pumunta sa sinehan para lang makuha ang bisikletang iyan. Nay, parang hindi po ako makahinga ng maayos. Erzu, anong nangyayari sa iyo? Kumain ka ba ng butong pakwan? Hindi po. Yun lang, biniling cake ni nanay ang kinain ko. Tara, Erzu. Uuwi na muna tayo at ipapatingin kita kay Dazu. Hoy, Sukyuji, sinong nagsabing pwede ka nang umalis? Hindi mo ba alam na bawal ang maingay dito sa loob ng sinehan? Masyado kayong magulo. Akala mo ba bahay mo to? Sinehan ito. At hinding-hindi ito lugar para sa mga katulad mong tagatinda ng isda. Niyo ay Hua, lumayas ka sa harap ko. Iuuwi ko na si Erzu ngayon din. Para sa batang may ina nga pero wala namang ama na nagturo ng asal, mas mabuti pang mawala na lang siya. Tutal ay wala namang may paki sa kanya. Niyo ay Hua, binalabalaan kita.
Hindi hamak na bata ang anak ko. Hindi siya hamak na bata? O sige, sabihin mo sa akin kung sino ang tatay niya. Akala mo ba kapag dinala mo rito si Kuya Zhengning at tinawag siyang tatay ng mga bata, ay mababago na ang katotohanang mababa ang uri nila? Napakasama ng ugali mo. Ako ang harapin mo. Anong klaseng galing ang mga api ng bata? Magbiro ka pa at talagang sasampalin ko ang mabaho mong bibig. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sinasabi mong pinulot mo lang sila? Sino ang nakakaalam kung baka may kung sino kang lalaking nakasama ng palihim kaya ka nagkaanak? Zhengning, nandito ang bisikleta. Tingnan mo po. Dahil sa bisikletang ito, kapag humingi ako ng paumanhin mamayang gabi, ay hindi na marahil magagalit si QG, di ba? Naku, masamang balita. Doon sa sinehan, nagkakagulo na sina Ate QG at New Aihua. Ano? Ano, hindi ka na makapagsalita? Sa simula pa lang isinasama mo na ang dalawang yan para magmukhang kawawa. Hindi ko alam kung anong panloloko ang ginawa mo para maloko si Zheng. So QZ, wala ka na ba talagang hiya? Ako pa ang walang hiya? Eh ikaw nga, marami ka pang kasalanang dapat ayusin, tapos may gana ka pang magbintang sa akin. Ngayon sa harap ni Nadaju at Erju, ayaw ko muna makipag-away sa iyo. Aalis na tayo. Aba, baka dahil tama ang mga sinabi ko sa iyo. Gumamit ka siguro ng masasamang paraan para sumama sa kung sino-sinong lalaki at isilang ang dalawang batang ito? Uy, hindi ko akalain na kahit mukhang inosente, ay ganyan pala kasama ang ugali. Baka kaya nagpunta rito sa Open Cinema kasi alam niyang maraming taga-ibang nayon ang manonood, nalulungkot siya at naghahanap ng lalaki. Niyo Aihua, umalis ka sa harap ko. Matigas pa rin ang ulo mo? Ngayon tuturuan ko kayo kung ano ang ibig sabihin ng disiplina. Tara na. Bitiwan mo ako. Anong ginagawa niyo? Nay, tulungan mo ako. Saklolo. Niyo Aihua, kapag may masamang nangyari sa anak ko, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Erzu, tabi. Erzu! Nay! Nay! Tulungan niyo po ako. Erzu! Nay! Hindi na ako makahinga. Huwag kang matakot, ililigtas kita diyan. Niyo Aihua, hayop ka. Ikinulong lang naman ang paslit na iyan. So Chuzi, bakit ka nagkakaganyan? Nagdala ka pa ng bata rito para manggulo? Ngayon alam mo na ang mali mo? Hump, sa isang katulad mong masamang babae, pati ang hanging nilalanghap mo, parang dumurumi na rin. Niyo Aihua, ibigay mo sa akin ang susi. Sa akin ka na lang bumawi, huwag mo nang idamay si Erju. Naku, ang susi? Wala na. Ahahaha. Wala na ngayong makapagliligtas sa kaniya. Nay! Nay! Tulungan niyo po ako. Erzu, huwag kang matakot. Nandito lang si nanay. Nay! Isang hamak na bata lang yan, pabayaan mo na kung mawala siya. Mayroon ka pa namang isa pa, hindi naman sila mauubos. Tigil, anong ginagawa nyo? Si Erzu? Nasa loob si Erju. Huwag kang mag-alala. Erzu! Erzu! Erju! Erzu? Erzu! Kumapit ka lang! Huwag mong takutin si Mama. Paano na si Mama kapag may mangyari sa iyong masama? Anong nangyari kay Erzu? Nagkaroon siya ng matinding allergy sa mga buto ng pakwan. Dazu, di ba marunong ka namang manggamot? Tignan mo si Erzu. Nasa bahay po ang aking mga karayom. May kalayuan pa po ang bahay mula rito. Natatakot ako na bago ko pa makuha iyon, ay baka si Erju ay hindi na makayanan. May bisikleta. Erzu, Huwag kang mag-alala. Sa maliit na silid sa tabi ng sinehan ay may isang bisikleta. Iuwi mo na muna si Erzu doon, bilis! Bakit parang labis naman kayong nag-aalala? Marunong mag-inarte ang matanda. Pati itong batang ito marunong din. Sino ang sinasabihan mong bata? Kapag nagbitiw ka pa ng isang masamang salita, ititikom ko talaga yung marumi mong bibig. Kuya Zhengning, tignan mo. Para siyang babaeng walang modo ah. Paunang bayad pa lang ang sampal na yan. Ginalaw mo ang anak ni Su Chuzi? Sisiguraduhin kong sa susunod na mga taon ay magdurusa ka. So Chuzi, nagawa mo akong saktan? Naniniwala ka ba? Maniwala ka na gaganti ako dyan sa anak mo? Huwag mong susubukan ang hangganan ng isang ina. Kapag muli mong inapi si Erju, may sandaang paraan ako para pagbayarin ka ng husto. Subukan mo. Tignan natin kung hindi ko gagawin. Kuya Zhengning, totoong dinala niya si Erzu para manggulo sa open-air cinema.
Sinasabihan ko lang naman silang manahimik ng kaunti para hindi makaabala sa iba, tapos ay sinaktan niya ako. Asawa ko siya? Gusto mo ba akong saktan din? Kuya Jiangning, hindi ko magagawang saktan kayo po. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Kasi po nakakain si Erzu ng mga buto ng pakwan kaya inatake ng allergy, kaya nagmadali akong iuwi siya. Tumahimik ka. Kinakausap ko si Kuya Jiangning. May karapatan ka bang sumabat? At isa pa, walnut cake ang kinakain nila. Paanong magkakaroon doon ng mga buto ng pakwan? Paanong nalaman mong walnut cake ang kinain ni Erzu? Ang mga buto sa loob ng cake ni Erzu. Ikaw ang naglagay, di ba? Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Walang ebidensya ang sinasabi mo ako. Idedemanda kita ng paninirang puri. Sige, magkunwari ka pa. Ipagpatuloy mo lang yan. Akala mo ba, makukuha mo ako sa mabulaklak na salita? Kahit hindi ko man nakita, sigurado ako may ibang nakakita sa ginawa mo. Akala mo ba ang ibang tao ay tulad mo, na sobrang pakialamera sa buhay ng iba? Punong baryo. May mga kasamahan tayong nakakita. Kung aamin na kayo ngayon, maayos pa natin ito ng mapayapa. Pero kapag ipinasa ko na ang kasong ito sa autoridad, alam niyo na kung ano ang kahihinatnan niyo. Siya ang nagbayad sa akin at inutusan akong maglagay ng durog na buto ng pakwan sa peach cake. Niyo Aihua, halos mapahamak mo si Erzu sa ginawa mo. Bilisan mo at humingi ka ng tawad kina Jiangning at Chuzi. At ikaw naman, nagawa mo pang gawin ang ganitong bagay. Sa tingin ko sa trabaho mo bilang tindera, dapat ka nang tumigil. Kapitan, wag po. Kuya Jiangning, hindi ko sinasadya. Hindi ko ginustong mapahamak si Erzu. Naniniwala ka sa akin, hindi ba? Alisin mo ang madungis mong kamay. Inaahas mo ang lalaki ko sa harap ko mismo? Sino ka sa akala mo? Kapag nagkamali, dapat humingi ng tawad. Pasensya na. Simula ngayong araw, huwag mo nang gambalain ang pamilya namin. Jiangning, nag-aalala pa rin ako para kay Erzu. Halika na, uwi na tayo. Erzu, ayos ka lang ba? Sobra akong nag-alala. Erzu, anong nararamdaman mo ngayon? Binigyan ako ni Kuya ng gamot. Mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Mabuti naman kung ganoon. Salamat naman. Halika rito. Lu Jiangning, kung may nangyaring masama kay Erzu ngayon, lagot ka talaga sa akin. Kung hindi dahil, sa pakikipag-ugnayan mo diyan kay Niu Aihua, maghihirap ba ng ganito si Erzu? Magkahiwalay muna tayo ng kama. Lu Jiangning, dito ka na lang muna ngayong gabi. Bantayan mo si Erzu. Pa, mukhang galit na galit si Mama ngayon. Huwag kang mag-alala. Susuyuin ni Papa ang mama mo. Dito ka muna para alagaan si Erzu. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Lu Jiangning, napakawalang puso mo. Akala mo ba mapapatahimik mo ako sa bulok na bisikleta na iyan? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang umasa. Chue, kahit bigyan mo pa ako ng napakaraming kayamanan, hinding-hindi kita mapapatawad. Pero, ang bisikleta, sayang naman kung hindi ko kukunin. Pero bakit ito ang bisikleta na to? Posible kayang pumunta si Lu Jiangning sa sinehan para lang agawan ako sa bisikleta? Pero ang bisikletang ito, at hindi ba ibibigay ito kay Niu Aihua? Napakabobo ko. Dahil lang sa sinabi ni Niu Aihua na walang basehan, ay hinusgahan ko agad siya. Su Chiuji, ang utak mo ay sadyang mapupurol na sa kakatinda ng isda. Mahal ko, malamig na ang panahon. Magkatabi tayo para mainitan. Maghiwalay tayo ng kwarto. Kailangang maghiwalay tayo. Mahal? Galit ka ba sa akin? Bakit mo ako niloko? Sabi mo pupunta ka sa bukid. Pero ang totoo, palihim kang pumunta. At nanood ng sine kasama si Niu Aihua. Mahal? Nagseselos ka lang. Nagseselos? Bakit naman magseselos ang isang Suchuzi? Natatakot lang ako sa magiging reputasyon ko sa baryo dahil ikaw ang lalaking dinala ko rito. Kung kumalat ito, na ang lalaki ko at ang ibang babae ay napakalapit sa isa't isa, saan ko pa ilalagay ang mukha ko?
Wala akong balak samahan si Niyo Aihua na manood ng sine. Niloko kita na pupunta ako sa bukid dahil iniisip ko na kapag nakuha ko na ang bisikleta, bibigyan kita ng sorpresa. Kaysa naman, pinaasa lang kita ng wala lang, di ba? Totoo ba? Totoo? Kailangan mong maniwala sa akin. Sige, pinatatawad na kita. Akala ko kasi ay dahil iyon kay Niyo Aihua. Wala kaming anumang relasyon ni Niyo Aihua. Sa puso ko, ikaw lang ang nag-iisa. Napakatuon ng kaniyang mga mata. Mukhang wala nga silang anumang ugnayan ni Niyo Aihua. Marahil ay nag-iisip lang ako ng sobra. Kaya, ngayong gabi, pwede na ba tayong magtabi sa pagtulog? Gusto mong magtabi tayo? Ayusin mo muna sa akin ang lahat ng obligasyon mo nitong mga nakaraang araw. Isipin mo, ilang araw ka na hindi nagpupunta sa bukid para magbungkal? Hindi kita binubuhay para lang magpakatamad. Sige, bukas ay pupunta na ako sa bukid. Hi. Sa ipinapakita niya ngayon, parang nararamdaman ko na, totoo nga sigurong gusto niya ako? Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Anong gagawin mo? Gagawa lang ng mga bagay na dapat gawin ng asawa. Ikaw, kahit kaunti ba ay gusto mo rin ako? Sabihin mo sa akin, mayroon bang kaunti? Kahit kakaunti lang? Ako. Gabi na. Matulog na tayo ng maaga. Basta't nasa tabi kita. Sisiguraduhin kong mamahalin mo rin ako. Ang mga pagkaing ito ay pambawi sa mga nagawa niya. Bakit ang aga mong umuwi ngayon? Namimiss kasi kita, kaya tinapos ko agad ang mga ginagawa ko para makauwi na agad. Tignan niyo po ang espesyal na inihanda ko para sa inyo. Napakagaling talaga ng asawa ko. Zizi? Nandyan ba ang asawa mo sa loob? Ang lalaking ito ay talagang mapang-akit. Sinasadya niya talaga ito. Zizi, nandito na ang pamilya ni Jiangning para hanapin siya. Ikaw siguro ang nakababatang kapatid na babae ni Jiangning? Napakaganda mo. Nakababatang kapatid na babae? Makinig kang mabuti. Ako ang fiancé ni Kuya Jiangning. Kuya Jiangning, hindi mo alam kung gaano ako naghirap sa paghahanap sa iyo. Sa mga nakalipas na araw, dito ka lang ba nakatira? Kasama Song. Lalaki ako at babae ka, kaya please lang, matuto kang gumalang. Huwag mong tawagin kuya ang tatay ko. Ang nanay ko lang ang pwedeng tumawag sa kanya niyan. Tatay? Kuya Jiangning, nawala ka lang ng 2 buwan. Saan galing ang batang ito? Alam mo ba kung gaano ka kadesperadong hinahanap ng pamilya natin? Tapos dito ka lang pala nagbabahay-bahayan. Wala kang pakialam sa mga desisyon ko sa buhay. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na asawa ko si Su Qiuozi. Sino pa ba ang makikialam sa iyo kung hindi ako? Kuya Jiangning, kahit na gusto mo pang magsinungaling, humanap ka naman ng taong mas kapani-paniwala. Sa kanya lang? Sa prom ding ito? Prom di? Sa tingin ko ay mas masahol ka pa sa lupa? Apaka-arogante mo masyado. Hindi ka welcome dito. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang nanay ko. Si nanay ang pinakamaganda sa baryong ito. Sino ka ba sa akala mo? Tay, hindi ba tama ako? Tama ang sinabi mo, anak. Kuya Jiangning, nakalimutan mo na bang tayo ang nakatakdang ikasal sa isa't isa? Paano ka mai-in-love sa ganitong klase ng hamak na babae? Pakakasalan ko siya. Dahil mahal ko siya. Ang sinasabi mong kasunduan natin ay simulat sa pulpa lang ay sarili mo lang na pantasya. At pagkatapos nito, marangal at formal kong ipapasok si QG sa pamilya Lu. Mahal, kumain na tayo. Sige. Kasama Song, kung hindi mo mamasamain ang luto ko, sumabay ka na sa amin. Mahal, kumain ka ng marami. Masarap ito. Balita ko ay isa kang biyuda at nang makita mo si Kuya Jiangning, hindi kaya dahil kailangan mo ng lalaki, kaya dinala mo agad si Kuya Jiangning sa bahay niyo? Gusto mo bang tumikim? Siguradong mas masarap ito kaysa sa mga sinasabi mong puro pait. Kung gusto mong kumain, sabihin mo lang. Huwag kang makialam dito. Sino ka ba? Masyado ka namang pakialamero. Kung wala ka ng kailangan, umalis ka na po. Kuya Jiangning, bukas na ang piging ng pamilya Song. Heto ang imbitasyon. Sinadya ko talagang dalhin ito para sa inyo. Sakto.
Bukas na ang piging para sa kaarawan ng iyong ama. Jiao Jiao. Narinig ko na nahanap mo na kung nasaan si Kuya Zhengning. Bakit mo padadalhan? Balita ko. Nasa bahay ng isang biyuda si Kuya Zhengning at hanggang ngayon ay hindi pa umuuwi, nagpakasal pa siya. Jiao Jiao. Ano naman kung nagpakasal na? Pwede pa naman natin silang paghiwalayin. Ma, anong balak nyo? Huwag kang mag-alala, ibigay mo lang sa kanila ang imbitasyon. Kung ayaw mong pumunta, hindi na rin ako pupunta. Pumunta na lang tayo para maglibang. Gusto ring sumama ni Erzu. So choosy, walang hiya ka, pagsisisihan mo ito sa piging. Nay, ang ganda ng damit na to. Saan mo naman natutunan ang pagiging mabulaklak ang dila? Ay, Kapitan. Anong mayroon dito ay? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo po? Oh, Gigi. Ang dalawang ito ang laging kinukuha tuwing may kinakasal sa baryo. Hahayaan nating ang dalawang auntie na ayusan ka ng mabuti. Siguradong mapapanganga silang lahat sa iyo. Ito ay utos ni Zhengning sa akin na iarkila sila para sa iyo. May natitira ka pa palang bait sa katawan. QZ, sobra naman ang ganda mo ngayon. Nay, para po kayong isang diwata. Nay, ang ganda-ganda niyo po ngayon para kayong diwatang galing sa langit. Masyadong nakakasilaw ang iyong kagandahan. Gusto tuloy kitang itago na lang sa bahay. Kung alam ko lang, naaayusan mo ako ng ganito kaganda, hindi na sana ako nagtampo sa iyo. Gusto talaga kitang ikulong sa bahay natin. Kung alam ko lang, nagagawin mo akong ganito kaganda, hindi na sana ako nagalit sa sarili ko. Ikaw ang bumili ng damit na ito, di ba? Siguradong hindi ito mura. Kahit magkano pa, hindi ito mahal. Para sa asawa ko, sakto lang ito. Ma, ngayong araw, mas maganda ka pa kaysa sa mga diwata sa langit. Kung ganoon, aking diwata, maaari ba kitang anyayahan na sumama sa akin sa party? Sila ba ang dalawang buwang nawala? Sina Lu Zhengning at Chief Lu? Napakaganda rin ng kanyang asawa at anak. Tunay ngang isang perpektong pare sila. Saan kayang sulok ng galing ang biyudang probinsyana na iyan? Para magkaroon ng karapatang tumabi kay Kuya Zhengning? Ako lang, si Song Jiao Jiao. Ang karapat-dapat kay Kuya Zhengning. Akala ko ang posisyon ng pagiging Mrs. Lu para kay Jiao Jiao ay sigurado na. Sino ang mag-aakalang may biglang lilitaw na biyuda galing probinsya? Ma, magsasawa rin ang mga lalaki. Kapag lumipas na ang excitement, maiintindihan din ni Kuya Zhengning na tanging ako lang ang maaaring maging pinakamahusay na asawang makakatulong sa kanya. QZ, manatili muna kayo rito, hahanapin ko lang ang mga dati kong tauhan. Ang sapatos ko. Kabibili ko lang ng sapatos na ito. Ay, pasensya na talaga ha. Pero dahil napakamahal ng sapatos mo, bakit hindi mo na lang ito itago at sambahin? Isuot mo pa para matapakan lang. Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Sa gitna ng napakahalagang okasyong ito, dinumihan mo ang sapatos ko. Sa tingin ko, ikaw ang walang modo. Ikaw itong bumangga sa akin. Tapos isisisi mo pa sa akin ang lahat. Nagdadahilan ka pa. Kunin niyo siya at paalisin. Nagpapalusot ka pa. Pulihin niyo siya. Tingnan ko lang kung sinong mangahas. Subukan niyo lang at parurusahan ko ang inyong mga kamay. Sino ka ba sa akala mo? Ang isang tulad mo, isang hamak na taong nakikihalo lang sa mayayaman. Huwag mong isipin na dahil magkasama kayo ni Kuya Zhengning ay makukuha mo na ang lahat. Iyan ba ang dahilan kung bakit nang aapi ka ng ibang tao? Ikaw na isang walang hiyang biyuda. Malaking bagay kung asawa ka talaga ni Kuya Zhengning o hindi. Dahil hindi ka naman ang tunay at opisyal na ginang, Lu. Kaya ngayon din, lumuhod ka agad at linisin ang sapatos ko. Lilinisin ko ang sapatos mo? Hindi ka nararapat sa serbisyo ko. Hampas lupa, alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos na ito? Kahit ang isang taong sweldo mo ay hindi ito mabibili. Dinumihan niyo ang sapatos ko, kaya dapat lang na lumuhod ka at linisin ito para sa akin.
Dinumihan mo ang sapatos ko. Kaya dapat kang lumuhod at linisin mo iyan. Walang hiya. At talaga namang gusto mo pa akong paluhurin? Ang basurang sapatos na ito, ikaw na mismo ang maglinis niyan. Ayaw mong lumuhod? Sige. Kung ganoon, kayo na ang magpataob sa kanya. Bitiwan niyo ako. Masama kang babae. Bilisan mo at lumuhod ka para humingi ng tawad kay kasama Song. Huwag ka nang pumalag. Manatili ka na lang na nakaluhod. Ang pagluhod at paglinis ng sapatos ko ay isang karangalan para sa iyo. Bitiwan niyo ako. Parang boses iyon ng asawa ko. Mukhang boses nga iyon ni ate. Pumunta tayo doon. Napakadumi talaga. Mula nang matapakan ng isang hamak na tulad mo, parang nadamay na ang buong pagkatao ko sa dumi. Nakakainis, sobrang nakakadiri. Kasama, Song? Huwag mong palampasin ang ginawa sa iyo ng Su Chuji na iyan. Tama. Kailangan maturuan siya ng leksyon para malaman niya na piging ito ni Pamilya Song. Sa bagay, Tsuchuji, dahil sa pagtapak mo sa sapatos ko, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Teka, nasaan ang relo ko? Patek Philippe iyon. Bakit ito nawawala? Bakit hindi mo mahanap? Hindi kaya. Ninakaw niya yon? Baka naman ninakaw niya ito. Oo nga. Kasama, Song? Palagi kang malapit sa kanya kanina. Tingin ko siya nga ang nagnakaw. Nagawa niya pang nakawin ng relo ni Kasama Song. Kailangang turuan natin siya ng leksyon. Masamang babae ka, hindi mo ba inisip ng mabuti? Kung sino-sino ang mga dumadalo sa piging na ito. Naglakas loob kang nakawin ang gamit ko. Minaliit pala kita. Relo? Bakit hindi mo pa sabihin na parurusahan din kita? Dahil sa galing mong gumawa ng kwento. Sayang at hindi ka naging artista. Bitawan niyo ako. Nagpapanggap ka pa? Bilisan mo, ibalik mo na ang relo kay Kasama, Song. Anong ginagawa niyo? Kuya Zhengning, nais ko lang lumapit para makilala si Sister Chuzi. Kung maglakas loob kang ipagkalat ang mga nangyari, kahit kaunti lang, siguro naman ay hindi mo nais na may mangyaring masama sa anak mo? Huwag kang magpanggap na may malasakit ka. Alang-alang sa mga bata, hindi ko sasabihin sa kanya. Maayos ka lang ba? Kuya Zhengning, ikinagagalak ko na nakapunta kayo sa handaan ng pamilya ko. Hindi kita gusto. Isa kang masamang tao na nais mang api sa nanay ko. Tikman mo ito, ang kakaning munggo sa handaan nila na gawa ng apo ng dating kusinero ng palasyo. Dapat ay ako lang ang nasa tabi ni Kuya Zhengning. Ako lang dapat ang naroon. Ang kaisa-isang Su Chuji. Ngayong gabi ay ipapaalam ko talaga sa iyo kung sino ba talaga ang karapat-dapat na tumabi sa kanya. May kailangan lang akong asikasuhin. Isama mo sina Dazu at Erzu para mag-enjoy sa party at babalik ako para sunduin kayo. Salamat po sa inyong pagdalo sa aking pamilyang Song na hapunan. Gusto ko pong magpasalamat ng lalo na
Sa kinalakihan ko nang kasama mula noong bata, ang aking kapatid na si Lu Jiangning. Bata pa lang pala sila ni Chief Lu ay magkakilala na. Mas kapanipaniwala ito kaysa sa mga taong kakakilala lang ng 1 o 2 buwan. Ayon sa mga balita, narito rin daw ang asawa ni Jiangning. Dahil napapayag niya si Jiangning na hindi dati naniniwala sa kasal na biglang magpakasal, mukhang si kasamang Su ay may taglay na pambihirang galing. Hindi ko lang alam kung kaya ni kasamang Su na gamitin ang mga instrumentong ito para tugtugan kaming lahat. Mukhang ito talaga ang balak niya para sa akin. Bakit? Si kasamang Su ba ay natatakot? Isang daang taon na ang piano na ito na Steinway. Ipaubaya ito sa isang taong hindi marunong magpiano. Sayang lang talaga. Tama. Hindi ito dapat basta-basta sinasayang lang. Maraming alam na magagaling na bagay ang nanay ko. Marunong siyang magluto, magtanim ng gulay, at mag-asikaso ng isda. Talagang napakahusay niya. Pasensya ka na, kasamang Su. Hindi mo pala alam kung paano gamitin ang mga instrumentong ito. Pinapahirapan lang pala kita? Pero sa bagay, tutal, nanirahan ka naman sa probinsya. Na hindi ka marunong sa mga mamahaling instrumento, ay naiintindihan ko naman. Bakit nakapag-asawa si Chief Lu ng isang tindera ng isda galing sa probinsya? Daju, Erzu, gusto niyo bang makita na mag-perform si Mama para sa inyo? Opo, ang galing-galing ni Mama. Gusto po namin. Hindi nga ako marunong sa piano na ito. Totoong hindi ako marunong magpiano. Pero pagdating sa bagay na ito, mapapahanga kita hanggang sa magsisikang naging tao ka. Isang karangalan na marinig ang pagtugtog ni kasamang Su. Ay, Mahusay. ang galing nito ha. Ang asawa ko, lagi talaga akong binibigyan ng sorpresa. Dapat sana ay mapapahiya ang taga-probinsyang iyon. Hindi ko akalain na siya pa ang magiging bida rito. Mahal, ngayong araw, napakaganda mo. Kasamang Su, tama nga ang sinabi ni Kasama Song na napakahusay mo talaga. Salamat na rin kay Kasama Song, binigyan niya ako ng pagkakataong ipakita ang talento ko. Hindi ko akalain na ang asawa ko ay may ganitong galing. Sandali lang akong nawala pero nakuha mo na agad ang atensyon ng lahat. Nadagdagan na naman ang mga kaagaw ko sa iyo. Inimbita ako ng kababata mo. Kaya naman pinagbigyan ko na lang siya. Anong kababata? Sabi ni Kasama Song kanina na siya ang iyong kababata. Bakit? Nagseselos ba ang asawa ko? Ano? Nagseselos na ba ang asawa ko? Nagseselos? Iniisip ko lang na may mga taong sadyang bulag. Sa lagay niyang iyan, bagay ba siyang maging kababata mo? Isa lang siyang basurang kaibigan. Dapat si Mama lang ang mahal ni Papa. Makinig ang lahat. Ako, si Lu Jiangning, ay may 3 kayamanan. Ang una ay ang asawa ko na si Su Qiuzi. Ang pangalawa ay ang 2 kong anak na lalaki. Tungkol naman sa sinasabing kababata ng ilang tao, gawa-gawa lang niya iyon at wala itong katotohanan. Narinig mo ba? Akin ang lalaking ito. Sa susunod na mga has kapang pag-interesan siya, asahan mong matitikman mo ang sampal ko. Sa susunod na subukan mo pang mangarap, asahan mong sasampalin ko ang bibig mo. Nagsisinungaling ang masamang si Auntie. Sobrang spoiled talaga ni Chief Lu ang asawa niya.
Lumabas ang katotohanan na ang relasyon ni Song Jiaojiao at ni Chief Lu ay hindi naman pala ganoon kalalim. Ikaw lang ang tinitignan ng mga mata ko. At ang puso ko ay para lang sa iyo at kina Daju Erju. Nakakahiya ka, Itay. Sina Chief Lu at kasamang Su ay napakatamis talaga sa isa't isa. Sina Chief Lu at kasamang Su ay napakatamis talaga. Masyado nating minaliit ang babaeng iyon. Ang galing niyang mambitag ng lalaki. Sa mismong teritoryo pa ni Pamilya Song nagbida-bida. Hinding-hindi ko siya palalagpasin. Tandaan mo, siguraduhin mong malinis ang pagtapos nito. Talagang mahal na mahal ni Chief Lu ang asawa niya. Lumalabas na ang ugnayan ni na Song Jiaojiao at ni Chief Lu ay hindi naman pala ganoon kalalim. Ikaw lang ang nakikita ko at ang laman lang ng puso ko ay ikaw at sina Dazu at Erzu. Ma, gusto ko po sanang magpahangin. Sige, sasamahan kita sa labas ngayon din. Sasamahan ko kayo. Sasama rin ako. Huwag na, dito lang kayong dalawa. Tara na. Ma, ang ganda po niyon. Ang ipinakita ni kasamang Su ngayong araw ay talagang nakakamangha. Nagkaroon lang ako ng maling akala sa iyo noon. Kaya ito, inaalay ko ang basong ito para sa iyo. Huwag mo akong idaan sa ganyan. Ano ba talaga ang kailangan mo? Si Kuya Zhengning at ako ay sabay na lumaki. Hindi mo mapapantayan ang pinagsamahan naming dalawa. Kasama Song, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Hindi mo kayang pantayan ang pinagsamahan namin. Kasama Song, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kasamang Su, bata pa ako noon at hindi pa nag-iisip ng tama. Sa ngayon, nang makita kita at si Kuya Zhengning na napakasaya nyo at napaka-cute pa ng anak nyo, talagang sumuko na ako. Kaya naman, ang basong ito ay para sa paghingi ko ng tawad sa iyo. Pinapatawad na kita. Narinig mo ba? Akin ang lalaking ito. Kung balakin mo man siyang agawin sa hinaharap, siguradong sasampalin ko ang mukha mo. Bakit parang biglang umiikot ang paningin ko? Bakit nahihilo ako ng ganito? Nay, Tara na. Hayop ka. Nay, hayaan na, hindi nito madidistorbo ang plano. Nay, hanggat ang masamang babae na si Su Chuzi ay may mangyari sa ibang lalaki, siguradong wala na siyang mukhang iharap para guluhin pa si Kuya Zhengning. Pagdating ng oras, ikaw pa rin ang magiging asawa sa pamilya, ni na pamilya Lulu Zhengning. Magigising na siya? Bakit hindi pa kayo gumilos? Nay, pumunta ka na muna sa handaan. Pagkatapos, isama mo sina Kuya Zhengning dito. Gusto kong makitang masira ang reputasyon niya. Gusto kong makita siyang mapahiya sa buong mundo ng sarili kong mga mata. Sige. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Bitawan niyo ako! Kapag ininom mo ang gamot na ito, magmamakaawa ka sa akin na hamakin kita. Bitawan niyo ako! Sige, sumigaw ka lang. Kahit mamaos ka pa sa pagsigaw, walang pupunta rito para iligtas ka. Mga hayop!
Song Jiao Jiao, hinding-hindi kita mapapatawad. Asawa ko. Lu. Chief Lu. Lu. Chief Lu. Anong ginawa mo sa kanya? Tatay, nalason si nanay sa gamot. Ano? Masyado kayong mahilig gumamit ng gamot, di ba? Dazu, pumunta ka at kunin ang lahat ng pinakamatatapang na gamot. Ipaubos mo ang lahat ng iyon sa kanya. Sige po. Kuya Jiangning, huwag po. Kapag ipinakain mo sa akin ang lahat ng gamot na yan, hindi kakayanin ng katawan ko. Ilayo nyo na siya rito, bilis! Pasensya na, Kuya Jiangning. Nagkamali ako, Kuya Jiangning. Napakainit. Magtiis ka muna sandali. Tatawag na ako ng doktor. Huwag kang aalis. Ikaw ang lalaki ko. Anong kinatatakutan mo? Ang bisikleta. Kunin mo na ito dahil libre naman. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ang sabi ko, ikaw ang lalaki ko. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ang sabi ko, ikaw ang lalaki ko. Asawa ko, hindi ko pagsasamantalahan ang pagkakataon. Maghihintay ako hanggang sa bukal na sa loob mo na ibigay ang sarili mo sa akin. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Paano mo nalaman na isinama ako ni Song Jiao Jiao? At paano ka nakarating ng sakto sa oras? Sinabi sa akin ni Erzu. Tara na, magsisimula na ang magandang palabas. Ito na siguro ang kwartong iyon. Tama, asawa siya ni Chief Lu. Pero may mga nagkakalat ng chismis na si kasamang Su ay nakikipagkita rito sa ibang lalaki. Dapat nating patunayan na inosente si kasamang Su. Parating na ang magandang palabas. Paano ito nangyari? Nabalitaan ko na. Si Kuya Zhengning ay nasa bahay ng isang biyuda at hanggang ngayon ay hindi pa umuuwi. Kasal na rin siya? Si Jiao Jiao iyan. Ano naman kung kasal na siya? Pwede pa rin naman silang mag-divorce. Nanay, anong balak mo? Huwag kang mag-alala, ibigay mo lang sa kanila ang imbitasyon. Nakakainis. Dapat yung babaeng iyon ang nasa kitang-kita sa kama, di ba? Ang garalgal ng suot nitong si ate. Nanay, nakikipaglaro ba siya ng wrestling? Daju, Erju, huwag kayong tumingin. Ikaw din. Masusunod po, mahal kong asawa. Mama, naglalaro po ba siya ng wrestling? Daju, Erju, huwag kayong tumingin. Pati na rin ikaw. Masusunod, aking mahal na asawa. Huwag ka ring tumingin, marumi ito sa mga mata. Lahat kayo lumayas dito. Ngayon na. Diyos ko, ang nandoon sa kama? Hindi ba si kasama Song iyon? Hay nako, ang piging ng pamilyang Song ay naging isang malaking iskandalo. Ngayon lang tayo nakita ng ganito. Ang hitsura ni kasama Song ay mukhang mabait at disenteng babae. Hindi ko akalain na sa likod pala ay ang ganito siya kadelikado. Talagang mapanlinlang ang panlabas na anyo. Tara na, uwi na tayo. Jiao Jiao. Ano ba ito? Paano ba nangyari ang lahat ng ito? Hindi ko po alam. Nang magising po ako, napansin ko na lang na nasa kama na ako. Hinamak na nila ako. Ma, kailangang maparusahan ang may gawa nito sa akin. Si Su QZ. Siguradong ang masamang babaeng si Su QZ ang may pakana nito. Huwag kang mag-alala, Jiao Jiao. Paparusahan ni Mama ang may gawa nito sa iyo.
Salamat sa iyo ngayong araw. Parang kulang sa pagiging tapat? Ganyan lang ba kadali ang pasasalamat mo sa akin? Ngayong tulog na sina Daju at Erju at tayong dalawa na lang hanggang dito? Sabihin mo, ano ang dapat nating gawin? Sapat na ba iyon para maging tapat? Hindi pa rin sapat. Gusto mong humalik kahit kailan mo gusto. Huwag kang umasa. Sabihin mo muna sa akin ng malinaw. Bakit noong bumalik na ang alaala mo, ay mas pinili mo pang manatili rito? Dahil gusto kita. Paano kung hindi kita nailigtas noon? Maging ganito pa rin kaya tayo kasaya ngayon? Walang ganoong klase ng mangyayari. Dahil ikaw ang nakatagpo ko. Bitawan mo muna ako. Ayoko. Hello? Sino ito? Ikaw ba si QG? Mukhang may mapapangasawa na sa wakas ang apo ko. Ang lola mo ay sobrang natutuwa. Mukhang siya ang lola ni Jiangning. Good morning. Parang may maling akala ang lola mo tungkol sa ating relasyon. Magpaliwanag ka agad? Kung hindi, ibubunyag ko ang lahat ng nakakahiyang sekreto mo. Oh, sige. Hay naku, kayong mga magkasintahan. Sobrang mapangahas kayo. Ako ay hindi na manginialam sa inyo. Pero Jiangning, matagal ka nang wala sa bahay at ngayong magkasama na kayo ni QZ. Kailangan mong panagutan iyan. Kailan mo siya dadalhin dito para makilala ko naman ang magiging apo ko? Nagkamali ang lola mo sa relasyon natin. Maling akala. Magtiis ka lang muna. Tatawag lang ako ng doktor. Huwag kang aalis. Ikaw ang lalaki ko. Ano ang kinatatakutan mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ang sabi ko, ikaw ang lalaki ko. Mahal ko, ang aming Lu Group ay isang tradisyonal na pamilya. Kapag may pinili na kaming isa, hindi na ito magbabago kailanman. Anong gagawin natin? Bakit hindi ka sumama sa akin para harapin siya? Sasamahan na lang kitang bumalik doon. QZ, balang araw ay maiintindihan mo rin ang laki ng pagmamahal ko sa iyo. Makikita mo na ang lola mamaya. Kinakabahan ka ba? Kinakabahan? Kailan pa natakot si Su Chuzi kahit kanino? Kapag hindi ako nagustuhan ni lola mamaya, paparusahan kita pag uwi natin. Huwag kang mag-alala, mabait si lola. Aba, kayong dalawang magkasintahan? Masyadong agresibo. Sige na, hindi ko na kayo gagambalain. Pero Jiangning, matagal ka na rin nawala sa bahay at ngayong magkasama na kayo ni QZ, dapat ay maging responsable ka. Kailan mo siya balak dalhin dito para makilala ko na ang magiging asawa mo? Medyo magiging madasalin lang siya mamaya pero sasamahan kita. Tara na. Matandang ginang, malakas po ang hangin sa labas, pasok na po muna kayo sa loob. Wala lang ang hangin ito, masyadong masaya lang talaga ako. Sa wakas si Jiangning ay natuto na ring magmahal. Baka isipin ng apo kong babae na kaming mga pamilya Lu ay walang modo. Samahan mo ang mga tao sa kwarto ko, kunin mo lahat ng mga alahas at mga hiyas sa loob ng safe. Opo. Matandang ginang, para saan po ito? Kunin niyo lahat, ibibigay ko iyan bilang regalo sa asawa ng aking apo. Matandang ginang Lu, nandito na po ang amo at ang ginang. Lola, bakit nakasuot po kayo ng ganyan? Siyempre, dahil ito, ang unang pagkakataong makikita ko ang aking apo. Dapat lang na magsuot ako ng formal. Hindi katulad mo. QZ, ang lahat ng ito ay inihanda ko talaga para sa iyo. Lola po, masyadong mahalaga ang mga ito. Kunin niyo na po ito pabalik. Daju, Erju, bumati kayo kay Lola. Hello po, Lola. Hello po, Lola. Napakababait nyo. Napakabait. Malakas ang hangin sa labas. Halina kayo at pumasok na tayo sa loob.
Ang mga magulang ni QZ ay wala na po sa mundong ito. Hay, hindi ko alam kung paano. Kinaya ni Chuzi ang lahat sa loob ng maraming taon. Lola, simula ngayon, tayo na ang kanyang pamilya. Dapat po natin siyang tratuhin ng mas mabuti. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Chuzi, kailan niyo ba balak magpakasal ni Zhengning? Chuzi, kailan mo ba balak pakasalan si Zhengning? Lola, depende po yan sa plano ni Zhengning. Mahal, ang pamilyang Lu ay isang tradisyonal na pamilya. Kapag may pinili na kami, hinding-hindi na yon magbabago kailanman. Anong gagawin natin? Bakit hindi ka sumama sa akin para harapin siya? Sasamahan kita pabalik. QZ, darating ang araw na maunawaan mo rin kung gaano kita kaminahal. Bakit ka sa kanya magdedepende? Huwag kang matakot. Ang pulseras na ito ay pamana ng pamilyang Lu na ibinibigay sa bawat manugang. Isusuot ito ni Lola sa iyo. Naku, hindi po Lola, masyado po itong mahalaga. Hindi ko po ito deserve. Hindi mo deserve? Tanggapin mo na ang regalo ni Lola. Halika rito, isusuot ni Lola sa iyo. Napakaganda mo talaga. Lola, gabi na rin po. Magpapahinga na po kami ni QZ. Masyado ka namang apurado. Uy, huwag mong kalimutan ang regalo ni Chuzi. Kumusta? Sanay ka na ba rito? Napakabuti po ni Lola. Napakainit ng pagtanggap niya sa akin. Mula nang wala na ang mga umampon sa akin, ngayon na lang uli ako naging ganito kasaya. QZ, simula ngayon, si Lola ay ituring mo ng pamilya. Ang mga binigay ni Lola ay masyadong mamahalin, lalo na itong pulseras. Ang pulseras na ito ay pamana ng pamilyang Lu para sa asawa ng tagapagmana. Isuot mo na ito, apo. Huwag po. Lola, masyado po itong mahalaga, hindi ko po ito pwedeng tanggapin nang wala akong ginagawa. Huwag mong kalimutang ibalik ito sa kanya mamaya. Galing sa puso nila ang mga iyon, kaya tanggapin mo lang. Paano naman yun pwede? Ang mga binigay na ito ni Lola ay siguradong para sa magiging asawa ng kanyang apo. Bakit ko ito tatanggapin? QZ, sa totoo lang, ang lahat ng sinabi ko noon ay seryoso at totoo. Gusto kita. Hahalik ka na lang basta? Hinding-hindi pwede. Ipaliwanag mo muna sa akin ng maayos kung bakit nung bumalik ang alaala mo ay mas pinili mo pa ring manatili rito? Dahil? Mahal kita. Totoo ba yan? Totoo? QZ, bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka at hayaan mo akong mahalin ka ng lubos. Totoo? Totoo, QZ. Bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka. Hayaan mong mahalin kita ng gusto. Hay, kung gusto mo akong alagaan, tingnan muna natin kung may kakayahan ka. Kapag nagloko ka at tumingin sa iba, pagbabayarin kita at pagsisisihan mong nabuhay ka pa. Lola, wag na po kayong mag-abalang ihatid kami. Kasama ko sina Dazu at Erzu. Mag-iingat po kami sa pag-uwi. Asawa ko, may kailangan pa akong asikasuhin ng mga dating bagay, kaya hindi ko muna kayo maihahatid. Ayos lang. Maliit na bagay lang iyon. Asikasuhin mo na lang ng maigi ang trabaho mo. Lola, Tay, paalam po. Paalam. Ma, hindi pa naman masyadong gabi. Bakit parang wala ni isa mang tao sa daan? Parang may sumusunod sa atin. Parang may sumusunod sa atin. Kusa kayong lumapit dito. Huwag niyo akong piliting gumamit ng kamay. Daju, Erju, huwag kayong matakot. Narito si Mama. Gusto niyo kaming harangin? Hindi niyo ba kilala ang pangalan ni Lola? Subukan niyo lang kaming hawakan ngayon at sisiguraduhin kong hindi na kayo makakatayo. Ma, poprotektahan ko si Erzu. Mag-ingat po kayo. Lumabas na kayo. Narinig niyo ba? Ma, harang na ang daan sa harap at likuran. Kailangan nating gumawa ng sariling daan. Mamaya, sumunod kayo ng maigi kay Mama. Sige po, Ma. Naintindihan ko po. Ma, mukhang nakubkob na tayo. Kasamang Su,
Sumama ka sa amin. Ano ba talagang kailangan nyo? Mukhang ayaw nyo talaga. Erzu! Fishmonger lady, sa tingin mo ba, kapag ang kutsilyong ito ay idinaan ko ng bahagya sa leeg niya, mawawala kaya siya sa mundo? Ma, iligtas niyo po ako. Sige, sasabayan ko kayo sa laro nyo. Tingnan natin kung ano pang panloloko ang gagawin nyo. Sige, sasama ako sa inyo. Mabuti at nakikinig ka. Tara na. Boss, medyo maganda rin ang babaeng ito. Sayang nga lang. Bago siya matapos, ay pwede muna natin siyang paglaruan. Tumahimik nga kayong lahat. Hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Bitawan nyo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Fishmonger lady, kung hindi dahil dito, hindi kami magkakaroon ng pagkakataong kunin ka. Saan nyo ba ako dadalhin? Malalaman mo rin pagdating natin doon. Si Song Jiao Jiao ba ang nag-utos sa inyo? Wala kaming sasabihin. Siya lang naman ang gagawa nito. Bukod sa kanya na palaging kalaban ng turing sa akin, wala nang ibang tao. Gagawin na niya ang lahat dahil desperada na siya. Nang magising ako, nakita ko na lang na ako ay nasa kama. At nilapastangan nila. Ma, kailangang pagbayarin niyo sila para sa akin. Su Chuzi. Siguradong pakana ito ng walang hiyang si Su Chuji. Huwag kang mag-alala, Jiao Jiao. Gagawan ng paraan ni Mama na makaganti para sa iyo. Malalaman mo rin kapag dumating na ang oras. Nandito na tayo sa teritoryo nyo. Magsalita ka, ano ba talaga ang binabalak nyo? Hanggang dito lang ba ang kaya ni Song Jiao Jiao paulit-ulit na senaryo ng pagkuha sa amin? Hindi ba kayo nagsasawa? Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan kay boss. Ngayon, isa ka lang talunang bihag. Kung epektibo naman ang lumang paraan, bakit pa tayo mag-aabala? Basta sumunod ka lang sa amin ng maayos para mapabilis tayong lahat. Ma, nasaan po tayo? Bakit po tayo nakatali? Huwag kayong matakot. Daju at Erju, iuuwi na kayo ni Mama agad. Opo. Sa sandaling pumasok kayo rito, wala nang labasan. Gusto nyo akong ikulong? Tingnan lang natin kung may sapat kayong galing para gawin yan. Bakit ang tagal nilang makauwi? Napakagal na. Ni hindi man lang tumatawag sa akin, wala kayang nangyaring masama? Sir, masamang balita po. Kinuha po ang madam ng mga masasamang tao. Papunta na ako riyan. Bughawin niyo siya ng matindi. Kayong mga bata kayo? Noong panahong naghihiwa pa ako ng isda at nagtatanggal ng tinik? Naka-diaper pa kayo. Saklolo, baliw ang babaeng ito. Gusto niyo akong tapusin? Tingnan natin kung makakalusot kayo sa akin. Daju, Erzu, takpan niyo ang inyong mga mata. Napakagaling ni nanay. Mas malakas pa siya kaysa sa isang bayaning lumalaban sa tigre. Kapag nakita ko pa kayo ulit, babaliin ko ang mga binti niyo. QG. Ayos ka lang ba? Hahatiin kita na parang isda. Iligtas niyo ako? Anong kamalasan nito? Swerte mo at nakita kita. Kung hindi ay baka mamatay ka sa lamig dito. Ayos lang ako. Noong naghihiwa pa ako ng isda, may mas malala pa rito ang tinama kong sugat. Pero ang mga walang hiyang ito, walang makakatakas kahit isa. Hulihin niyo silang lahat, walang ititira. Gusto kong makita kung sino ang nangahas na humawak sa babae ni Lu Zhengning. Ipaubaya ang lahat at hulihin silang lahat ng walang ititira. Gusto kong makita kung sino ang nangangahas na lumapit sa babae ni Lu Zhengning. Tapos na ang utos. Ma,
Wala na ba talaga ang dalawang masamang taong iyon? Hindi ka panipaniwala ito. Dinala ng babaeng iyon ang bata. At tinapos niya ang lahat ng tao. Parusahan sila ng todo. Mga bata, noong naghihiwa pa ako ng mga isda, suot niyo pa ang inyong mga diaper. Lolo, baliw ang babaeng ito. Gusto niyo akong tapusin? Tingnan muna natin kung kakayanin niyo ako. Daju or Zu, takpan niyo ang mga mata niyo. Napakagaling ni Ma. Mas malakas pa siya kaysa sa isang bayani. Sa susunod na makita ko ulit kayo, parurusahan ko ang mga paa niyo. Imposible. Mga bihasa sa gulo ang mga iyon. Magtiis ka muna. Ano ito? Nilagyan mo pa talaga ng laso? Lumabas ka muna. Magbibihis na ako. May utang ba ako sa iyo noong nakaraang buhay? Kulog lang iyan, matulog ka na. Tulog na. Ayos lang ang lahat. Kailangan mong magpahinga dahil sa sugat mo? Sinasadya mo ito. Tama ka, sinasadya ko nga ito. Ginagamit mo lang ang sitwasyon para sa sarili mo. Karapatan ko ito bilang asawa mo. Lu Zhengning, ikaw ay lalong. Ginigamit mo ang iyong posisyon para sa sariling interes. Karapatan iyon ng isang legal na asawa. Senyorito, ngayon ang mag-inang iyon ay humihingi ng tulong kung kani-kanino. Saka nalaman na ng mga tauhan natin ang kanilang kinaroroonan po. Dalhin niyo ang mag-inang iyan dito. Pagbabayarin natin sila sa mga ginawa nila. Opo. Madam Song, pamilyar ba sa iyo ang lugar na ito? Zhengning, anong nangyayari? Walang alam si Auntie. Pwede mo bang pakawalan muna si Auntie? Nababaliw ka na. Kapag sinubukan ninyong galawin ang babae ko, maging handa kayo sa matinding parusa. Mga kanayon, bakit nakatitig lang kayo? Kunin siya. Opo. Nay. Hinto, huwag ninyong apihin ang asawa ko. Kuya Zhengning, paano ka ba napaamo ng balo na iyon sa kaniyang mga pakunwari? Saan ba ako nagkulang kumpara sa babaeng iyan? Kahit kailan, wala ka sa kalingkingan ni QZ. Pero Kuya Zhengning, bata pa lang tayo ay mahal na kita. Ang ingay mo. Nilayo siya. Kuya Zhengning, Zhengning, bakit mo ito nagagawa sa akin? Masyadong maingay. Nilayo siya. Kuya Zhengning, Zhengning, paano mo ito nagagawang gawin sa akin? Nay, kumain po kayo ng marami. Lola, bakit po kayo nandito? Tamang-tama po at tikman niyo ang luto ko. Zhengning, tungkol sa bagay na sinabi ko sa iyo noong nakaraan, napag-isipan mo na ba ito? Anong bagay po iyon? Iyon po ay... Kasi si Zhengning, napagdesisyonan na niyang makasama ka. Ngayon, ay kailangang isipin ang kinabukasan ng pamilyang Lu, kailangang dagdagan ang mga anak para sa pamilyang Lu. Lola, ang mga ganyang bagay ay hindi dapat minamadali. Importante ito para sa apo ko sa tuhod, kaya hindi ba ako dapat magmadali? Iyon lang po ba iyon? Lola, huwag po kayong mag-alala. Magsisikap po kami ni Zhengning. Magkakaroon tayo ng malulusog na anak. Magkakaroon tayo ng malulusog na anak. Magkakaroon tayo ng malulusog na anak. QG, pagdating ng oras na nagkaanak na kayo, huwag niyo kaming kalimutang imbitahan sa binyag. Oo nga, tama iyon. Totoo iyan. Dati iniisip ko kung gusto ko bang magkaanak o hindi, parang okay lang kahit wala. Pero ngayong naiisip ko, ang magkaroon ng anak ay hindi naman masamang ideya. Napakaganda namang balita niyan.
Mahal ko, napakaganda ng buwan ngayong gabi. Paano kung may gawin tayong ibang bagay? Lu Jiangning, anong balak mong gawin? Nagmamadali na si Lola na magkaroon ng apo sa tuhod? Kaya bakit hindi tayo gumawa ng maraming anak? Masyadong nagmamadali si Lola na magkaroon ng apo sa tuhod. Kaya ano kaya kung gumawa pa tayo ng maraming anak? Hindi pa ako nagsasawa na tayong dalawa lang muna ang magkasama. At nariyan na rin sina Daju Erju. Ayaw ko nang may dagdag pang tao na gugulo sa buhay nating dalawa. Pagdating naman kay Lola, ibilan na lang natin siya ng manika. Sige po. Ano yung hawak mo? Malalaman mo rin mamaya. Hindi ba't sinabi ni Lola na naiinip siya? Bibigyan ko siya ng sorpresa. Tay, anong regalo po ang ibibigay nyo kay Lola? Malalaman nyo rin kapag nakarating na tayo. Naku, kapag ikaw ay naparusahan, hindi kita tutulungan ha. Hindi naman pwedeng ganoon. Kailangang protektahan ako ng asawa ko. Lola, napakaganda ng pagkagupit mo sa bulaklak. Kapantay nito ang galing ko sa paglilinis ng isda. Ang mga sobrang dahon na ito, dapat talagang gupitin para hindi nakakasira ng mood. Lola, kumusta po ang pakiramdam niyo nitong mga nakaraang araw? Kumusta na po ang nararamdaman niyo kamakailan? Mabuti-buti na ako. Gusto niyo po bang lumipat dito at tumira na kasama namin? Tamang-tama dahil si Daju ay marunong sa medisina at kami ni Erzu ay pwedeng sumama sa inyo para hindi po kayo mabagot. Napakabait talaga ng apo ko sa tuhod. Pero kapag palagi na akong nandito, baka may mga taong hindi matutuwa, kaya huwag na lang siguro. Lola ko po kayo. Walang maglalakas loob na tumutol. Ano ito? Para ba ito sa akin? Hindi po ba sabi nyo ay nababagot kayo? Bumili ako ng regalo para hindi na kayo mabagot. Ang bait na ng apo ko ngayon. Pero para sa bata naman ito. Hindi ba lagi nyo pong sinasabi na gusto nyo ng bata? Ibinili kita ng manyika, katulad din ito. At marunong kumanta at magsalita. Hindi ba't matagal na ninyong gustong magkaanak? Para itong pagbili sa inyo ng manyika na nakakakanta at nakakapagsalita. Sa pagbibilang ko ng mga araw, dapat nandito na siya. Daju, i-check mo nga kay nanay kung bumabalik na naman ba ang dati kong sakit. Sige po. Nay, hindi ito pagbabalik ng dati mong sakit. Buntis po kayo. Buntis? Wife, napakaganda ng buwan ngayong gabi. Gusto mo bang may gawin tayong iba? Lu Jiangning, anong binabalak mo? Nagmamadali na si Lola na magkaroon ng apo sa tuhod. Kaya bakit hindi tayo magkaroon ng maraming anak? Buntis talaga ako. Opo. Wife, anong nangyari sa iyo? Parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Wala lang ito. Buntis lang ako. Mabuti naman kung walang problema. Hindi naman malala ang mabuntis. Teka, wife, anong sinabi mo? Buntis ka? Oo. Buntis ako. Bakit bigla kang nabuntis? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Anong gagawin mo? Gagawa lang ng mga bagay na dapat gawin ng asawa. Biglaan ba? Hindi ba't matagal na tayong magkasama? Halika, kumain na tayo ng almusal. Kailangan ng bata ng nutrisyon. Bakit bigla kang naging sobrang ingat? Tuloy pati ako ay kinakabahan na rin. Biglaan ba? Hindi ba matagal na tayong magkasama? Halika na, kumain na tayo ng almusal. Kailangan ng sustansya ng bata. Bakit bigla kang nag-iingat ng ganyan? Tuloy pati ako ay kinakabahan na rin. Ang iyong ina at ama ay matagal na rin namang magkasama. Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring balita? Lola, bakit gising na kayo ng maaga? Siyempre, iniisip ko ang tungkol sa apo ko sa tuhod. Ano, may resulta na ba? Lola, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yon? Hindi naman po ito masyadong malaking bagay.
Yun ay... Simula ngayon ay pwede na kayong mamalagi sa bahay para mag-alaga ng bata. Talaga? Opo. Napakaganda namang balita niyan. Bakit hanggang gabi ay busy ka pa rin? Wala ito. Ikaw ang pinakamahalaga ngayon. Ano ang ginagawa mo kanina? Wala, tinitingnan ko lang ang liham. Sa susunod na maging busy ka, tapusin mo muna ang trabaho mo. Hindi mo kailangang maglaan ng oras sa akin. Para sa akin, ikaw ang palaging pinakamahalaga. QZ, mula nung unang beses kitang nakita, minahal na kita ng lubos. Pakakasal ka ba sa akin? Mamahalin kita habang buhay. Ako. Ay. Payag. Gagawan kita ng isang kasal. Nakaiinggitan ng lahat ng babae sa buong mundo. Mula ng unang pagkakataon na makita kita, ay nahulog na ako ng husto sa iyo. Pakasal ka na sa akin, pwede ba? Mamahalin kita magpakailanman. Sa wakas, ng buong tapang at tapat na, ay maaari na kitang tawagin na aking misis. Hindi ba't matagal na naman tayong legal na mag-asawa? Noon ay nagbayad pa ako ng $50 para lang mabili kita. Iba ito. Sa pagkakataong ito, ay sa harap na ng lahat ng ating mga kaibigan at kamag-anak. Ang jade pendant na ito ay simbolo ng aking pagkatao bilang si Hepe. Ngayon ay binibigay ko na ito sa iyo. Kay malas naman, mabuti na lang at nakita mo ako. Kung hindi ay baka hindi mo kinaya ang lamig dito. Mula ngayon, poprotektahan ka nito para sa akin. Ma, ngayong araw ay mukha kayong isang prinsesa sa fairy tale. Ma, ang ganda niyo po talaga. Hangang-hanga po ako sa inyo. Ang mama nyo ay para sa akin lang ngayong araw. Maligayang pagpapakasal para kina Hepe at kasamang Sue at pagbati sa inyong pagsasama. Binabati namin sina Hepe at kasamang Sue ng maligayang pagpapakasal. Erzu, anong gusto mo? Ang mabait kong apo? Ano man ang magustuhan mo ay ibibili ni Lola. Lola, gusto nyo ng batang lalaki at ayaw nyo ng babae. Paano kung ang nasa loob ng tiyan ni QZ ay isang babae? Anong gagawin natin? Huwag kang magsalita ng ganyan. Lalaki man o babae ang isilang ni Chuzi, mahal sila ni Lola. Anong kailangan mo? Kuya Zhengning, hinahanap ko si Bayaw. Nandyan ba siya? Bakit mo hinahanap ang asawa ko? May sakit ang lolo ko. Medyo malubha ang kalagayan niya. Nahanap na namin ang lahat ng doktor dito at sa ibang bansa, pero hindi pa rin siya gumagaling. Nabalitaan ko na magaling daw sa medisina si Dazu, kaya gusto ko sanang humingi ng tulong kay Bayaw. May sakit ang lolo ni Linhai. Gusto niyang pasuri ito kay Dazu. Sige, naniniwala ako kay Daju at gusto rin niyang mahasa ang kanyang galing sa medisina. Kaya halina at tingnan natin siya. Bayaw, dumating ka na pala? Lolo, siya po ang asawa ni Kuya Zhengning na si Su QZ. Pinakiusapan ko ang anak niya para po gamutin kayo. Si kasamang Su, gaano na ba siya katanda? Ang anak niya, saang ospital ba siya nagtatrabaho? Ginoong Lin, ang anak ko po ay natuto ng medisina sa isang doktor sa probinsya. Nag-aral po siya sa mga lokal na manggagamot doon. Ginoong Lin, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para mapagaling po kayo. Lolo Lin, pinagdududahan niyo ba ang kakayahan ng anak ko? Nay, sabi po ni Master noon, kailangang tusukin ang Yifeng at Dikang Point para sa paralysis sa mukha. Tiisin niyo lang po sandali. Anong itutusok? Gagawin mo ba akong eksperimento? Paano kung mapahamak ako sa ginagawa mo? Tatay, tungkol po sa kakayahan ni Dazu, makakaasa po kayong walang dapat ipag-alala. Siguradong mapapagaling niya kayo. Kayong mga pasaway, iyon ba ang tingin niyo sa ibig kong sabihin? Normal lang naman ang mag-alala? Sige na nga, hayaan na nating subukan ng batang ito.
Pakiabot po sana ang medical records ni Ginoong Lin. Patingin lang po ako. Pwede po ba? Tuloy kayo. Pwede ko bang makuha ang record ni Ginoong Lin para makita ko kung maaari po? Pasok kayong lahat. Ang dalawang doktor na ito ang matagal nang gumagamot kay Lolo at pareho silang kilalang eksperto. Kasama Lin? Hahayaan niyo ba talaga ang batang ito ang gagamot kay Kasama Lin? Kapag nagkaroon ng anumang problema, huwag niyo kaming sisisihin. Ginoong Lin, hindi na pwedeng ipagpaliban pa ito. Mamaya ay mag-a-acupuncture ako sa kanya. At babalik ako bukas para sa huling gamutan. Masyadong mapangahas ka magsalita, binata. Hayaan niyo si Dazu na gamutin kayo. Madali lang ito at gagaling kayo agad. Ma, hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Kapag nagtagal pa, iyang balat sa mukha mo ay magiging parang gumagapang na baging sa buong katawan mo. Kapag nangyari iyon, lalong hihina ang katawan mo. Mahal ko, hindi masakit. Hihipan ko lang para gumaling agad. Huwag kang manggulo diyan. Kapag nagkamali siya sa gagawin niya, wala kayong magagawa kundi umiyak. Bata ka lang, buhay ng tao ang nakasalalay dito. Hindi ka pa gumagawa ng anumang test, ngunit ang lakas na ng loob mong magsalita. Mananagot ka kapag may nangyaring masama. Kine-question niyo ba ang kakayahan ng anak ko sa medisina? Ako ang mananagot sa lahat? Okay na ba iyon? Ang kakayahan ng anak ng hipag ko ay wala kayong karapatang kutsain. Pinagdududahan niyo ba ang kakayahan sa panggagamot ng anak ko? Kaya kong pasanin ang anumang responsibilidad, sapat na ba iyon? Ang galing sa medisina ng anak ng hipag ko ay hindi nyo dapat kinukwestiyon. Director Lu, Kasama Lin, medyo may kalakihan na ang edad ni Ginoong Lin, at kahit kami na mag-o-opera ay walang kasiguraduhan, ano pa kaya ang anak ninyong si Chief Lu na napakabata pa? Iyan ay dahil hindi lang kayo ganoon kagawa. Ang kailangan nyo lang gawin ay makipagtulungan ng maayos sa akin. Opo. Nay, tingnan niyo po kung anong dinala ko pabalik. Dazu, bakit ang bilis mong nakabalik mula sa pagbili ng gamot? Huwag niyo na po alalahanin iyon. Sinisiguro ko po sa inyong gagaling agad kayo sa gamot na ito. Ang pamamaraang ito ay sa isang tunay na dalubhasa. Tama ka. Isusulat ko mamaya ang mga kailangang ihanda bago ang operasyon. Dapat ninyo itong bantayan ng mabuti. Sige po, masusunod. Bilis magbago ng ugali ninyo Susulat ko na mamaya ang paghahanda para sa operasyon, kaya kailangang maging maingat kayo. Opo. Sige po. Bakit parang biglang nagbago ang ugali nyo? Kuya Zengning, hindi mo ba kailangang pumunta sa istasyon? Hindi na kailangan. Inihahanda pa ni Dazu ang mga gamit. Tatagal pa ito ng ilang oras. Masasayang lang ang paghihintay nyo rito kasama ni Bayaw. Hihintayin ko ang anak ko. Ginoong Lin, tagumpay na ang malaking bahagi nito. Talagang napakagaling sa medisina ni Dazu. Napagod ka ba, Dazu? Halika rito. Hihilahin ni Mama ang mga muscle mo para ma-relax ka. Dazu, napagod ka ba? Bayaw, maraming salamat sa iyo. Walang anuman. Kay Dazu ka magpasalamat. Dazu, maraming salamat talaga sa iyo dahil iniligtas mo ang lolo ko. Walang anuman. Tawagan nyo lang ako kung may problema. Lolo, kumusta po ang pakiramdam nyo? May masakit ba sa inyo? Sino yung batang gumawa ng operasyon sa akin? Ang pangalan niya ay Dazu. Siya ang ampon ni Su Kyuzi at anak din ni Pamilya Lu. Kaya naman palagaan ang loob ko sa kanya mula nung una. Humingi ka ng tawad? Pasensya na po. Lin Yunhai, ikaw na walang silbi. Tingnan mo ang asawang pinakasalan ni Zhengning. Pati ang pinalaki niyang anak. Tingnan mo naman ang sarili mo. Ni asawa o anak, wala ka. Lolo, ang tadhana ni na Kuya Zhengning at Bayaw ay itinakda ng langit. Matatagalan pa bago sa akin.
Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala kang asawa, wala ka ring anak. Lolo, ang tadhana sa pagitan ni Kuya Zhengning at ng asawa niya ay sadyang nakasulat na sa langit. Lola, laro tayo, makipaglaro ka sa akin. Si Erzo talaga? Matagal na kayong naglalaro? Pwede ka na munang magpahinga. Tingnan mo, sinamahan ka na ni Lola na maglaro sa loob ng 6 na buwan. Tingnan mo nga ang buhok ko, hindi ba't parang nakakalbo na ako? Lola, maraming salamat po sa pag-aalaga. Hindi naman nakapapagod ang mag-alaga ng bata. Gustong-gusto ko nga na ginagawa ito. Mahal ko, 6 na buwan na ang ipinagbubuntis mo at ang lala pa rin ang morning sickness mo. Ano kaya kung tumawag ako para papuntahin dito ang doktor at matingnan ka po? Tay, normal lang po ang nangyayaring iyan. Dahil sa loob ng tiyan ni nanay ay may kambal na lalaki at babae. Kahit isa lang ay sapat na. Ngunit, 2 pa ang isisilang mo. Zhengning, iyong tungkol sa napag-usapan natin noon, napag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Anong bagay po iyon? Iyon pong. Iyon namang si Zhengning, nagpasya na siyang makasama ka habang buhay. Kailangan na nating isipin ang kinabukasan ng pamilyang Lu, kaya dapat ay dagdagan pa ang inyong mga anak. Lola po, hindi po natin pwedeng madaliin ang mga ganyang bagay. Tungkol ito sa mga magiging apo ko sa tuhod, kaya paano akong hindi magmamadali? Hay, paano namang magkakaroon ng maraming anak kahit saan? Mabuti pa ay umalis na muna si 36 na estratehiya. Mauna na muna ako. Lola, ang gusto ko lang din ay mag-focus sa pag-aaral ng medisina. Hintayin niyo po ako. Lola, kuya, saan ba kayo pupunta? Bilis, makipaglaro na kayo sa akin. Erzu, huwag kang tumakbo. Erzu, dahan-dahan lang sa pagtakbo. Lola, Dazu, maaari po ba ninyo kaming tulungan uli na alagaan ng bata?